Dumalo sa ika-80 taong anibersaryo ng kalayaan ng Maynila si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Binigyang parangal niya ang kontribusyon ng mga sundalong Pinoy noon para makamit ang ating kalayaan. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente live. Kenneth? Yes, Maan, pinangunahan nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paggunita ng ika-80 taong anibersaryo ng paglaya ng Maynila. Ginanap ang naturang aktibidad dito sa Manila American Cemetery and Memorial sa Taguig City. Ang pagdiriwang na ito, Maan, ay pag-alala sa isang mahalagang yugto sa digmaan sa Pasipiko noong ikalawang digmaang pandaigdig at isa sa pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa talumpati ng Pangulo, binigyang pugay nito ang mga sundalong Pinoy at Amerikano na nag-alay ng kanilang buhay para makamit ng Maynila ang pinakaasam nitong kalayaan. Our deep respect has not faded, nor will it ever fade. Our deepest respect for the soldiers who suffered, for the soldiers who lost their lives as they marched more than 60 miles from Bataan to Tarlac during the infamous Death March, for the thousands who never saw the light at the end of the tunnels in Corregidor, for those whose lives and families were changed forever by war. Kinilala din niya, Maan, ang mga Pilipino at Amerikanong World War II veterans na matapang na nakipaglaban noong panahon ng digmaan. On behalf of a grateful nation, I wish to recognize the veterans present here today and their families. We are privileged to not have to see what you had seen, to not have ingrained in our memories what you had to go through. May we continue to deserve living and thriving in this world that you have built for us. Ipinunto rin ng Pangulo na bagaman may malalim na karanasan ng Pilipinas sa kalupitang dulot ng digmaan, palagi niyang pipiliin nito ang landas ng kapayapaan at patuloy daw itong gagawin ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagbuo ng kooperasyon sa international community. Muli ring binigyang diin ng Pangulo na sa harap ng paglipas ng panahon, ikinagagalaan niya ang mas tumatatag pang-ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos sa iba't ibang aspeto. In peace and in war, through natural disasters and pandemics, Philippine-U.S. relations are firmly anchored on the values and principles that we cherish. Peace, democracy, fairness, social progress, and justice. Our two nations are committed to the preservation and enhancement of national security, the attainment of economic prosperity, and the promotion of the rights and well-being of our peoples. Maan, hinimok naman ng Pangulo ang mga dumalo na huwag ibaon sa limot ang mga nangyari sa Pilipinas noong mga nakalipas na panahon dahil anya malaking salik yan sa kung anong tinatamasang kapayapaan at kung ano ang narating ng bansa sa kasalukuyan. At yan na muna ang latest. Balik sa iyo, Maan. Maraming salamat sa iyo, Kenneth Pasyente.